Sa totoo po, ah, bakit sino ba yung palsis na yan? Wala po akong pakialam diyan. Do'n lang po ako sa may GMA. Narinig ko kanina, eh. Hindi naman, basta narinig ko. Ngayon gusto ko po sanang alamin baka naman pineke lang yung GMA, 'di ba? Kasi ang sumunod ng balita, binabalita na ng GMA na nagsabi po yung China na wala naman pong in-applyan yung mga Duterte ng asylum. Hindi po nag-apply. Bahagi po yan ng paninira, no, sa mga Duterte na gusto po nila si Pangulong Duterte na po ang inagrabyado, si Pangulong Duterte na po ang hinuli at isinuko yung soberenya ng Pilipinas, ibinigay ng parang sa silver platter itong si Pangulong Duterte sa ICC. Pero hinahanapan pa rin po nila na sila pa rin ang may kasalanan. Yun na nga, no? Yung pinalalaganap yung nag-a-apply. Nag-a-apply si Pangulong Duterte ng asylum sa China. Nakakatawa po kayo. Kayo na ayaw umalis ni Tatay Digong. Narito po siya sa Pilipinas. Nung hinuli ninyo, wala po siya sa China. No? Effective po yan yung ganyang mga pananaw ninyo kung nahuli nyo si Tatay Digong sa China. No? Logic lang po eh. Sasabihin ninyo na nag-a-apply ng asylum samantalang nahuli nyo, hinuli ninyo nasa Pilipinas. Ang daming kwento, ang daming yung kwento kay Tatay Digong nung nagpunta siya sa Hong Kong. Naroon ako sa Hong Kong eh. Alam po ng mga OFW yun, nag-organize po yung mga taga Hong Kong. Magpapasalamat po kay Tatay Digong yung mga taga Hong Kong. O, yung lahat ng OFW, pasalamat po yun. Salamat Tatay Digong mula sa mga OFW. Dami po, di ba? Nakesyo tumataka sa ICC, nakesyo, alam nyo, ngayon nare-realize ko, no, nung sinabi, wala namang pong hindi naman po nila sinasabihang fake news si Harry Roque. Ilang araw na sinabi ni Harry Roque yan, na yung diffusion, tayo lang yung humingi. Sa atin lang po nagmula yung diffusion, no? Kaya po ngayon, kinoconnect the dots ko po, yung nagpalagana po sila ng chismis na kaya pupunta ng Hong Kong para tumakas sa ICC, warrant of arrest, na sinasabi po natin na fake news noon, totoo pong fake news dahil kailan lang ba nagkaroon ng warrant of arrest si Tatay Digong, di ba? Nung pabalik na siya rito. At bakit hulihin? Dahil doon sa diffusion notice, sino nagbigay ng diffusion notice? Hindi pa po nila pinabubulaanan na yung notice na yun ay binigay ng Pilipinas sa mundo kunwari kung sino po ang makakatulong sa Pilipinas na humuli. Nakita po ninyo? Pilipinas po ang nanghingi ng diffusion notice. Pilipinas din po ang nanghuli para kunwari galing yung notice kaya huhulihin si Pangulong Duterte, galing yung notice sa Interpol, pero sa totoo lang, ang nagre-request pala sa Interpol ay Pilipinas din. Tindi, no? Matindi talaga yung mga kalaban natin, eh, no? Matindi rin yung... Okay. Iniisip ko ngayon talagang gusto nilang pasamain yung mga Duterte. Kayo na nang huli, kayo na yung illegal na ng kidnap. Ha? Hindi po akin to, ha. Ayon po to sa mga matatalinong abogado, si Mejaldea at saka to si Vice President Sara Duterte.
Sila po yung paulit-ulit na nagsasabi na kinidnap ninyo si Tatay Digong at dinala sa ICC. Okay. Kinakailangan po nating ngayon may bago na naman silang kwento. Ang masama na naman yung mga Duterte kasi kaya ganyan daw ang attitude ng mga Duterte, nag-a-apply na ng asylum. Wala pong katotohanan. Sana yung network na nagpakalat niyan, humingi naman kayo ng tawad sa mga Duterte. Putya, nakakulong na. Alam nyo, pasasamain pa nila. Hindi po ba masama sa mga Duterte na matapos yung pagbintangan na pro-China, tapos palalabasin nyo pa ngayon na nanghingi ng asylum? Pag media po nagbabalita, wala po silang pakialam kay mali o tama ang kanilang balita. Wala pong parusa. May papatawag ba? Ipapatawag ba yung media na nagpalaghanap? Hindi ko po sasabing GMA at hindi ako sigurado. Kasi narinig ko lang, nabasa ko lang. Di ba? Narinig ko lang po sa X eh. Tapos hindi ko na makita yung video. Hindi ako sigurado kung sino yung anchor, pero sa anchor pa lang eh. Narinig ko eh. Ako mismo nakakita, kaya lang hindi ko po makumpirma dahil wala na. Si Vicky Morales. Meron pa ba kayong link? Kinakailangan magkaroon tayo ng link para bago nila burahin. Alam nyo po, pag nagkamali kayo, humingi kayo ng tawad. Ganun. Yan ang sinasabi namin. Paano nyo isasabatas yan? Di ba? Paano nyo isasabatas yung mga fake news na one way lang? Wala naman akong problema. May sinasabi po rito. Yung isa po sa chairman ng TRICOM, si Paduano, meron po siyang panukala na ipapakontempt yung mga babanat sa TRICOM. Hindi, no? Babanatan lang yung TRICOM, ipapakontempt na sila. Ito po, House Committee on Public Accounts Chairperson and Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, bloggers and social media influencers who skip Friday's hearing on fake news not to test the patience. Ay, hindi pala. Iba pa pala yan. Don't force us to cite you in contempt. Iba pa pala to. Yung mga hindi po umattend, ipapakontempt na kayo ni Paduano. Iba pa po yung balita na wag nyo raw titirahin. Ito, warned, attack TRICOM, face contempt. Pag inatake po ninyo yung TRICOM, ayon kay Paduano, kahit wala po kayo sa Congress, ay ipapakontempt kayo. Putya, matindi. Just to remind you, Section 11 of our internal rules, paragraph F, we will not allow discussions or attacking, insulting this committee hearing after the suspension of this hearing because you will be in violation. We will be forced to cite you for contempt, said Paduano. Ito lang tanong ko, hindi nililinaw ng mga dyaryo. Ewan ko kung bakit ayaw nilang linawin. Ito po bang mga sinasabi ninyong iko-contempt nyo lahat ng vlogger kahit hindi nyo pinatawag? Sinasite nyo ba kami sa Section 11 ng inyong internal rules? Internal rules nyo po yan. Kaming mga vlogger, hindi ko kayo binabanatan. Pero gusto ko na kayong banatan ngayon para matest yung kung kami kalahok dyan. Ayon po sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, mayroon po kaming karapatan na bumatikos. No? Sasabihin nyo, ipapakontempt nyo yung mga taong aatake sa TRICOM. Kung hindi namin nagugustuhan yung nangyayari sa TRICOM, bawal kayong atakehin. Antindi nyo. Daig nyo pa yun. Wala pa kayong batas eh. May batas bang bawal atakehin ng TRICOM? Ngayon ko lang nga yung TRICOM po, pinagsama-sama lang po 3 committee. Bakit bawal kayong atakihin?
Yung Pangulo na nga ng Pilipinas, pwede pong batikusin. Ang TRICOM, hindi. Vice President po ng Pilipinas, pwedeng batikusin. Senate President, pwedeng batikusin. Speaker of the House, pwedeng batikusin. Pero ang TRICOM, bawal. Ang sinasabi niya po, after ng hearing, no? After ng hearing, bawal pa rin silang batikusin. Puta, superpower na kayo. Daig nyo pa yung presidente ng Pilipinas. Ayon sa konstitusyon, pwede kang bumatikos eh. Isa sa karapatan po ng mamamayang Pilipinong bumatikos. Grabe. Just to remind you, mas makapangyarihan pa yung Section 11 nyo kaysa sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi, nasa Section 11 of our internal rules. Yung kanilang internal rules lang. Internal lang pala sa inyo eh. Ng hearing, 'di ba? TRICOM hearing. Alam niyo yung purpose niyan. Yung may nag-akusa si Barbers, 'di ba? Inakusahan niya na may mga vloggers na funded by Pogo, vloggers funded by drug lords, vloggers na nag-engage sa fake news. So na-focus dun, na nagtataka nga ako yung mga katulad ni Joy, hindi man lang siya natanong na tungkol sa fake news, Pogo. Maski pinukusan nila yung sa tingin nila, yung ewan ko kung ano nakita nila kay Crisette, kay MJ at saka kay Mark Lopez na puruhan nila tong tatlo na to. Kasi siguro may research sila eh. Pero tignan nyo po, kailan po yung binabanat nila kay kailan pinost ni Crisette yung binabanat nila kay Crisette? 'Di ba yan yung ang binabanat nila yung may mga nagre-resign daw na mga kapulisan, 'di ba? Hindi ba after na yan ng madakip si Tatay Digong? Tignan nyo po yung timeline. So kung yung sinasabi nila na patunay na si Crisette ay fake news, ang patunay yung pinost niya na nung nadakip na si Tatay Digong, kasi yung napabalitang mga may nag-resign after yan yung pinalalabas na dahil hindi matanggap ng mga pulis na si Tatay Digong. Hindi ako nagbabalita nito Yan yung pinanggagalingan, 'di ba? Kaya yung timeline niyan after nang madakip si Tatay Digong, 'di ba? Doon mo lang maipopost 'yan. So doon lang, hindi ko alam yung petsa, pero check yung petsa ng pagpo-post niyan ay pagkatapos na si Tatay Digong ay mahuli. 'Di ba? Tapos doon pinuruhan doon pinuruhan itong si Crisette. Doon sa post niya na yun, yung resignation daw ng mga pulis. Doon siya pinuruhan. Tapos doon din siya nagsorry, etc. etc. Di ba noon nyo pa inimbitahan si Crisette bago pa madakip or sa termino ni BP Sara, bago pa makidnap si Tatay Digong, pinatatawag nyo na sila Crisette. Tapos ang basehan nyo pala kung bakit fake news si Crisette after na ng pagkakadakip kay Tatay Digong. Nakikita nyo po. Ganun din si MJ. Ano ba yung binabanat kay MJ? Ang binabanat kay MJ yung mga peke na AJK, di ba? Sabi ni
ni MJ kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman gantong-ganto, parang peke yung AJK kasi merong sila Aling, kung sino man yung alin na yun na lagi ko nakakalimutan. 'Di ba after din yun na pagkakadakip kay Tatay Digong? So ibig sabihin, hindi nyo na present yung fake news nila before nyo sila pinadalhan ng sabpina nung unang sabpina. Before nyo sila inimbitahan pala. Inimbitahan. Nung unang imbitasyon, wala pa silang napopost na, tanong ko lang wala pa silang napopost na fake news? Kasi yung fake news, di umano na ginawa nila. After madakip si Tatay Digong, nauna nyo sila inimbitahan bago to eh. Kailan lang yung si Tatay Digong eh. Wala pa 1 linggo yun eh. Okay, ikalawa. Asan yung pag-uugnay ninyo sa Pogo? Yun yung gusto naming makita eh. Bilang mamamayan, simpleng mamamayan. Asan na yung paper trail na binabayaran sila ng Pogo? Di ba yun yung binibintang ninyo? Sila ay bayad ng Pogo, sila ay bayad ng mga drug lords. Asan po yun? Hindi naman lumalabas sa hearing eh. O palalabasin pa lang, ganun. Una pa lang to. Abangan po namin kasi dyan po kayo nagsimula eh. Pogo money, drug lord money, yung drug money yung kaya merong mga fake news, kaya nyo sila imbestigahan kasi gusto nyo matrace kung sila ba ay Pogo vloggers o ano yung tawag sa isa? Drug lord vloggers. Wala pa po ako naririnig na may direct na ugnayan yung Pogo sa mga vloggers. Aabangan pa rin namin yun. Kasi di ko talaga maintindihan yung ano eh. Di ba? O yun yung mga gusto kong ihabol. Narco vloggers. Asan yung narco vloggers doon? Asan yung pagiging Pogo vloggers nila? Asan yung pera? Sino nagbigay? Paano napasok yung Pogo? Hindi naman fake news lang yung inaano nyo eh. Ang dami nang nag-appear eh. At bakit? At ang pinakamalaki kong tanong sa lahat, bakit nakakailang attend na si Mark, si Model of Manila? Bakit nag-o-opening statement pa rin? Models of Manila. Pang ilan dalo mo na. Wala kang absent. Nag-o-opening statement ka pa rin. Bugok ang putang. Unang-una pa lang attend mo. Samantalang ang linaw nung usapan ni Congressman Acop. Yun lang maganda eh. Ako sa tingin ko yun lang. Dalawa lang punto ron na maganda sa akin eh. Yung kay Congressman Acop, yung usapan nila ni Trixie. Na-establish ni Attorney Trixie na wala, no? Na wala pang definisyon ang fake news. Paano nyo sasabihin na may make news na sila? Wala pang ang definisyon eh. Wala pang working definition. Kaya wala pa pong sa batas natin, wala pa pong nagpe-fake news. Merong nagla-libel, pero wala pa nagpe-fake news kasi wala pa tayong definisyon eh. Sa batas. Kasi kung magsasabi ng fake news, yung mga Vera Files, putya, dami na ako. Opinion ko nga, fake news sa kanila eh.
Hindi nga nila alam kung ano yung pagkakaiba ng news at opinion. Paano magiging fake news yung opinion? At saka yung kay Marcoleta na kung public official ka, titigil din niyang naninira sa'yo kung papatunayan mo na mali siya. Ah. Yung pag-amin naman ng mga vloggers, sinabi naman ni MJ, ayaw niya lang makontempt, di ba? Alam ko ganun eh. Sinasabi niya, ayaw ko po makontempt kasi meron akong umaasa sa akin ng dalawa kong magulang. Di ba? Iba yung intention nila eh. Hindi naman dahil